Sa aklat po ng Santiago, sa Kapitulo 1, talatang 27, ang wika, ang dalisay na relihiyon ay walang lumi sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Dalawin ang mga ulila at mga babaeng bawas sa kanilang kasitiyan at pag-ingatan walang lumi sa kanilang sarili sa sanglibutan. Kapalang siyang sumabi, muli po tayo ay magsipo. Sa mapagpalang umaga sa ating lahat. Good morning po mga kapatid. Ating ang lubos na kasiyahan na sa pagkakataon nito ay muli po ang lingkod ay nakaharap sa inyo. Matagal-tagal na panahon. Taon na yata ang ilang at tanda ko pa yung mga unang I think mga 2018 sirap lang po, hindi na nagkata yung sa anak na niya na dati nagpupunti si malaki na rin pero ang panahon ang lumipas mabilis ang takbo ng panahon at aking pasalamat sa Panginoon sapagkat muli ay narito ang bawat isa tayong lahat ay sama-sama sa harap ng Panginoon patuloy na nagbibigay puri at luwalhati sa ating Panginoon at patuloy na nagpapalakas ng ating pananampalataya. Kaya sa umaga nito, ating hanggapin ang isang pagtuturo patungkol po sa paksa ng walang lumis. Sa tema na inatang walang lumis ang sarili sa sanlibutan. So, wikang English po, unspotted. Sa talata po na ating pinuhayan sa aklat ng Santiago, yan po ang siyang ating mababasa na kung saan sinulat po ni Santiago sa mga kapatid na kung saan ay kinakailangan ang isang tao ay magkaroon ng isang dalisay na religiyon. Pero sabi po ng iba, at maaaring narinig nyo na rin, sabi daw po ng iba ay hindi na kailangan na religiyon. Wala na yung religiyon yan. Kailangan lang daw ay relasyon sa Diyos. Sabi, walang religiyon. Pero sabi ng iba, ano ang nasusulat? Meron. Sinasabi ng banal ng salita na may religiyon at pinakalang merong dalisay na religiyon. Sa ilang mga pahayag ng banal na kasulatan, nasa sa aklat ng gawa sa 25, sa aklat ng Galacia sa Kapitulo 1, 13-14, at sa Santiago nito sa 1, 26-27, kasi nasabi na mayroong religiyon. Kaya hindi mo lang sabihin ng iba na hindi kailangan ng religiyon. Katapat alam natin na isang religiyon ay isang pagpag-ugnayan sa Diyos ng tao sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya at paniniwala na mayroong Diyos na siyang sa atin ay nilikha, mayroong Diyos na sa atin ay umibig at sinigay ang kanyang sarili para sa ating mga kasalanan. Tunay na kailangan meron tayong pagrelasyon sa Diyos at yan ang tinatawag na religiyon. Dapat ang dalisay daw na religiyon sa harapan ng Diyos at ating Ama ay isang bahagi po ng pagsasagawa at pagpapakita ng isang tunay na religiyon ay ang pagdalaw sa mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian. At isang bagay na igawain at gampanin natin bilang makamananampalataya. Ang dumalaw, magpatibay, magpaalaala, at sa mga bahagi ng ating kapwa, mananampalataya ay dumadating sa pagkahapis, mga dalangin, kailangan nandyan tayo para tayo dumamay. Sapagat iyan ay bahagi na tayo kasama sa isang inihiyong ito na pagrelasyon sa Diyos. Kailangan natin na gampan ang mga bagay nito, ang mga pagdalaw, pagpapaalaala sa mga kapatid. At isang bagay, ang isang sinasabi,
Hindi lang ang mga bagay na muli ang higit na makikita natin dito ay yun daw pag-iingat sa ating mga sarili na tayo maging walang dulis ang ating sarili, ang ating pagkatao sa harap ng Diyos sa habang tayo nasa sanlibutan ito. To keep ourselves unspotted from the world. So, kailangan walang makitang spot. Ano ba yung sinisimbolo ng spot na yan? Yung pagiging walang dumi. Madalas natin ginagawang ilustrasyon pagdating sa pagiging walang dumi. Ito, lagi naman nakikita na natin, pero mapakita ko pa rin sa inyo ko. May isang paghalimbawa. So, ano po yung nakikita natin dito? O, sino, pwede po tayo sumagot. Malaya po tayo makasagot. Anong nakikita natin? Maputi. Dumi. Ha? Maputi. Oh, maputi. Oh, may maputi. May dumi. Asan yung dumi? May dumi. Gano'ng kalaki yung dumi? Malaki ka? Maliit. So, dito sa sabi ko pa rin na penny na maputi na papel, may nakitang dumi si kapatid. So, pero unahin natin na sabi ng kapatid na penny, maputi. O nga naman, maputi. Pero yung isang maliit na itim, kapuna-puna. Diba? Kapuna-puna. Kahit yan gano'ng maliit, kahit saan may lagay ang spot na yan, kahit sa gitna, kahit sa gilid, dumi pa rin na makikita. Yan ay bahagi na lagi natin ginagawang ilustrasyon na kung saan ang tao, kahit sabi nga, anong buti ang gawin mo, gano'ng karami ang nagagawa mong kabutihan, pero once na dumating at nakagawa ka ng kasama ang maalala sa iyo ay masama. Kahit gano'ng maliit yan, kahit isandang bagay ang nagawa mong mabuti, pag nakapakitaan mo yan ng isang bagay na sama, yun ang siya maaalala sa iyo. Diba? Kaya mahirap para sa atin na makagawa ng anumang bagay na magpagbibigay sa atin ng dungis, na kung saan yun ang bagay na siyang niyahabilin sa atin sa sulat na ito sa Santiago, na kailangan daw maingatan natin ang ating sarili dito sa sanlibutan. Bakit nga kailangan natin mag-ingat? Bakit kailangan natin maging walang dungis? Unang muna, napakasarap tingnan pagka malinis, di ba? Pagka yung isang tao, meron tawag din malinis sa katawan, parang banidoso. Yan. Sabi banidoso, yung tao ito, posturado ito lagi. Talagang hindi umaalis ng bayan, hindi grooving, tawagin. Talagang kanyang kasuotan, kanyang sarili, kanyang buhok, uso po man ng pamada ngayon, dati, pumada pa, pamada. So, pag tinignan mo yung isa tambal daw sa kaya, maganda tingnan, talagang bagay na tapos naka-all white pa. Pero mga taong ganyan, hindi ko magsuot, talagang gusto puti at malinis. Kaya, magandang tingnan ang malinis sa bahay man. Sino mga nanay niyan? Na may third eye. Di ba mga nanay lang daw may third eye, di ba? Bakit nga ba may third eye? Ano ba nakikita si nanay? Yung kalat dito, yung ugasin doon, yung labahan dito. So nanay lang ang may third eye. Nakikita niya lahat na. Yung mga idol niya yan. Pero, kaya nga, nakita si nanay, maglinis. Ano ba yun? So, dahil gusto natin na maging malinis ang ating tahanan, hayaan mo ba? Hindi kikilos yung mga anak mo, di ikaw ang kikilos, di ba?
Pero kailangan ay maturuan at dapat ang mga bata ay matuto rin ang mga tulong sa ating mga magulang sa paglilinis sa ating mga pamayanan sa ating bahay. So, ganyan ang karumihan. Ganyan ang dungis. Buti kung sabi nga, dumi lang. Katulad ko, dumi. Ano ba yung dumi at saka yung dumi? Pag sinabi ng madung, ang dumi mo naman. Sobrang dumi na yun. Pagka marunong, pero pagka madungis, ibang usapan na yun. At yun ay bagay na huwag daw makita sa atin. Ang hirap naman, pagka lumalakad ka sa kalsada, punta ka ng isang bahay, puti ang suot mo, tapos umigilid ka, nag-iiwas ka sa puti, tapos may lumarala sa motor, talsik lahat sa iyo, puti, kaingat-ingat mo, tapos natalsikat ka ng puti. Hindi man ikaw o nag-iingat ka sa iyong sarili, pero may gumagawa na para ikaw ay maputik ka. Kaya, kailangan talaga ng lubos na pagmamahal. Diba? So, yun ang bahagi na kailangan makita sa atin. So, ang pagiging marumi o marungis, talagang hindi maganda sa paningin. At bagay na yan ay kailangan na mapangyari sa atin bilang mga tao sa buhay na ito. Alam natin na ang tao ay sa pagkalika sa simula ay napakagandang nilikha ng Diyos. Amen? Matwid at mabuti ay sa aklat ng Genesis, sa aklat ng Timoteo na ang pagkalika sa mga tao at sa lahat ng bagay na ginawa ng Diyos ay matwid at mabuti. Natagpat tayo ng alam sa bahagi ng pagkatakso, sa pagpasok ng kasalanan sa sanlibutan, araw ng tao naging makasalanan sa harap ng Diyos. At yung kasalanan na yan ang siyang nagpagmuli sa buhay ng tao. Sadyang naging hindi kaaya-aya sa Panginoon ang tao dahil sa paggawa ng tinatawag na kasalanan. At sa pamamagitan ng mga kasalanan yan ang mga bahagi na kita ng karumihan na siyang nagagawa ng tao. Binabanggit na po sa aklat ng Santiago, aklat ng Ikalawang Pedro, sa Kapitulo 2, may Bible na rin ba yan? Sa chapter 2 ng Ikalawang Pedro, talatang 9. Ito ang binabanggit ng talata. Pwede kayo magbasa. Ito naman yung pag-aaral. Ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal sa tukso at maglaan ng mga di matwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghukom. Tatapat lalong-lalo na ng mga nagsisilakad ng ayon sa laman, sa masasamang kita ng karumihan at ng apokol sa pagsakop, mga pangahas, mapagsariling kalooban, sila'y hindi na natatakot sa magsigastusta sa Pangulo. Samantalang ang mga hayop, bagamat lalong dakila, ang lakas ay ginagawa hanggang Islam. So, ang sabi, yun daw kita ng karumihan na ayon sa laman, ito yung mga bagay na nagpapalumi sa bawat tao. Kaya, kung ang mga pita ng laman na ito ay nagagawa ng mga tao, sa tingin nyo kaya, gaano karumi ang mundo? Talagang, sobrang dumi. At dumating sa punto na ang mundo ay talagang totally black. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan ng Panginoon ay tumutunghay sa lupa. Initin niya kung mayroong nakakakilala sa kanya, sabi ng talata sa aklat ng mga abot.
wala siyang masumpungan. Wala kahit isa. Dito rin yung dumating pala sa punto na ang mundong ito ay na totally eclipse na talagang puno ng kadiliman sapagkat wala kahit isa. Kaya ang tao, ang mundong ito ay puno ng lubos sa kadiliman. At yun nga ang punto ng Diyos na kaya siya bumaba sa lupa sapagkat ang sabi nga, siya ay ang ilaw ng sanlibutan. Amen? Upang muli liwanagan ng tao sa kanilang mga paggawa, upang sila ay maging malinis na muli sa harap ng Panginoon. Sa pamamagitan ng mga bagay na dapat gawin ng tao sa pagkakilala sa ating Panginoon. Sa aklat pa rin ng Kolosas, sa Kapitulo 3, talatang 5, patuloy. Dito'y binabanggit pa rin kung ano ang bahagi ng mga karamihan na yan na nangyayaring ginagawa ng tao. Kapitulo 3, talatang 5, hanggang 7, patuloy. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang lakas sa ibabaw ng lupa, pagsiapin, karumihan, masamang tika, masamang lasa, at kasakiman na iya'y pagsamba sa Diyos-Diyosan. Na dahil sa mga bagay niyan, ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Na inyo rin nilakaran noong una nang kayo na nabubuhay pa sa mga bagay na ito. Datapat ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng ito. Galit, kapootan, paghinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa bibig. Huwag kayong magbulaan ng isa't isa yapang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao pati ng kanyang gawa. At kayo magbihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa kanya. So sa mga nabanggit ng talata, pinakikita rito ang bahagi ng mga gawa ng tao na kung saan ang sabi sa sulat ni Apostol Pablo sa Colossus, patayin ninyo. O hindi man ibig sabihin patayin mo yung sarili mo, kundi yung sangkap ng katawan, paano kung yung kamay ng dudukot. So hindi ibig na sabihin, aalisin. Totally alisin mo. Pag sinabing patayan, totally hindi dapat makagawa ng mga bagay at sa taong patay walang magagawa. So sa mga bagay na binanggit yan ang mga gawang mga karumal-dumal, mga pitang ng karumihan na kung saan ay nagpapadungis sa isang tao. Na isa-isa ba natin? May pakikatid, karumihan, masamutitang, maging ang kapootan. Na dito, sinasalarawan kung gaano nagiging kadumi ang isang tao. Ngayon, ang tatanong ko kayo. Pagbabasihan natin ang talatang ito, gaano ka karumi? Gaano pa maghaharap sa Panginoon na kinakailangan ikaw ay maging walang dungis at gaano ka lumalakad sa sanlibutan ito na maipapakita mo na ikaw ay walang dungis sa pamamagitan na kung ang mga bagay daw na ito bilang isang mananampalataya kailangan wala na tayo dito dahil ang sabi ang mga bagay na ito ay inyong nilakaran noong una. Sino sa inyo, ang pag-usapan muna natin, huwag muna yung ngayon. Yung una. Sino sa inyo, noong una ay ganong karumi? Meron na ba magpatotoo sa inyo? Hindi nga. Ako. Si Kapeli. Noong araw nasinggero ako. Nasinggero ako. Nangahaway. Nangahaway. Kagang Pangulo makasalanan ako. May Pangulo pa na. Pangulo, hindi lang Vice President, kundi Pangulo. Makasalanan. So, baka may gusto pa mag-share ng kanyang sarili na mga unang panahon ay galong bago ka tinawag ng ating Panginoon. Meron po? So,
Tignan natin ang kapatid. Pero sabi ng mga isip, kapatid, huwag mo nang kapatid yung dati ng pagkatapon. Itago na lang natin yun. Hindi naman nakalipas na. Hindi naman inalog na ng tubig sa ilog. May sa ating mabautisyohan. So, para yung naka natin ipating yung sarili natin. Kaya lang, pinapaalala dito na ito yung mga bagay na dapat ay mawala sa atin. Amen? So, muli basahin na para at least mapaalala muli. Pero ito naman yung laging naman natin naririnig at hindi nawawala sa mga pagtuturo dahil ang mga salita ng Diyos ay magagamit din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway. Kaya nga sabi ulitin natin, huwag daw na natin gawin. Ha? Kung nga sinasabi patayin, dapat mawala daw siya sa atin sa pagkikiapin. So yung karamihan na yan, in general karamihan, masamang kita, sa wikang banyaga, mortify therefore your members which are upon earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, covetous, which is idolatry. Masamang kita, masamang nasa, kasakiman, yan daw ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. At pagka yan daw ay marat ng ganun tayo, ang ginagawa nandun. Darating ang kagalitan ng Diyos. Kanino? Doon sa mga anak ng Diyos na patuloy na mayroon ng mga bagay na yun sapagkat sila'y sumusuway sa Panginoon. Sapagkat ang mga bagay niyon ay nilakaran na natin noong una. Ano pa? Galit. Ngayon magagalit. Sino sa inyo magagalitin pa ngayon? Sa kamay. Hindi lang basta galit. Lumilipas yung galit. 1 buwan, 2 buwan, 1 taon, puot na yun. Pagka yung galit lumaba, puot na yun. Paghinala, o sino sa inyo ang mapaghinala? Basta ang isip ko dapat malinis lagi. Kung ano man yung mga bagay na iniisip mo, hindi kaya, tuon mo lang iisip mo para sa Panginoon. At sa kalinisan, sa kagandahan. Panunungayaw. O ito, yung mga anak na mahilig manungayaw sa kanyang mga magulang. Yung ibig sabihin yun, mga hindi sumusunod, nagdano pa, panay pa ang sumasagot pa. Mga salitang kahalay-halay. O ito, baka may mga pagka nag-usap yung mga marites, kung ano-anong mga bagay pinag-uusapan. Huwag daw din magpulaanan sa isa't isa dahil ang lahat ng mga bagay niyan ay pawang mga dating yung pagkatao. Pero ngayon ay nagbihis na tayo ng bagong pagkatao ayon sa lumalang sa atin. At ano yung mga bagay na yun, magbihis daw tayo ng isang pusong mahabangin, kagandahang loob, kababaan, kaamuan, pagpapahinuhod, magpilisan kayo, magpatawaran kayo sa isa't isa, at sa ibabaw ng lahat ay magbihis tayo ng pag-ibig na sa tayo ng masaktalan. So, yun yung magpapaputin sa atin. Ang gaigpan nyo ng tayo. May isang guhit ng mga ganong puti. Kaya pagka nasa atin yung mga bagay na yan at pagiging bagong tao, magbihis tayo ng ayon sa pagiging bagong tao natin, dahil mo pa ang nilaban ng tayo sa kaputihan. Kaya bilang mananampalataya, kung ang mga bagay na binanggit niyan ay mga karumihan ng isang tao, pamilihan ng mga gawa ng ating laman, paano nga ba tayo nawala sa ganong kalalagayan na tayo ngayon ay kinakailangan maging walang bagay lumis? Bakit? Tayo ba'y nawala na ng lumis? Na kung saan meron sinasabi sa Colossus na ating nabasa na nilakaran natin ng una, bakit nawala na ba tayo noon? Amen. Mapalad tayo. Mapalad tayo na mga mananampalataya dahil simula pa lang ang sabi sa aklat ng Efeso sa Kapitulo 1,
talataang 4. Ayon sa pagkapiling niya sa atin sa Kaniya, bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo maging mga banal at walang dungis sa harap niya sa pag-ibig. So bago ka pala, maaaring nasa tiyan ka pa lang ng nanay mo o wala ka sa mundo, pero ito na yung destination mo na ikaw ay tawagin at tatawagin ng Diyos. Kaya, mapalad ang bawat sa atin, amen? Na mula sa panahon yung bago pa daw itatag ng sanlibutan, tayo inalaga na para maging banal at walang dungis sa harap ng Diyos. Kaya, yun ang kapalaran natin bilang mga nanay. Tayo nilinis ng Diyos. At sa paano tayo nilinis ng Diyos, sa sabi nga po sa aklat ng Juan, sa Kapitulo 15, talatang 3, na tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nang ang Diyos ay tumugon sa mga lagad na sinasabi, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyong aking sinalita. Kaya, daig ng tayo, daig na ng salita ng Diyos, kahit yan, kahit na mga yung media na sinasabi, dahil yung media sa pangmalinig, parang ginagamit ka pang paputik, lalo na sa mga kapanin, katigas, diba? Hindi daw kasalanan na kasimula ng kasimula, na pula, mahirap linisin, pero malilinis din sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, na kung saan siya, kaya nga siya bumaba rito dahil sa nakita niya ang tao, puno na ng kasamahan. At kaya hindi ginawa ng Diyos, liputin na lang kaya lahat, gumawa na lang siya ulit. Diba? Pwede naman yun, di ba? Dahil siya naman yung mga nilila, siya naman yung may kapangyarihan. Kaya hindi pa nilubos lahat. Tinira pa niya yung walong kaluluwa ni Nanoe at ang kanyang sambayan. Eh, ganun pa rin naman. Ang lumami tao, ganun pa rin, naging makasalanan. Wala, talaga, ganun. Mahal ng Diyos ang tao. Mahal ng Diyos ang mga tao na kanyang nilikha. Kaya maging siya sa kanyang sarili, ang sabi nagdala ng kaligtasan, upang ang tao ay makiahon, mawala sa kasalanan, at maging isang bagong tao sa kanyang banal na dapat sa pamamagitan ng mga salita na kanyang iniaral at sa pamamagitan ng kanyang dugo na natigis at naipayubay ang kanyang katawan doon sa krus. Doon tayo nagkaroon ng tinatawag na paglilinis sa ating buhay na ito. Sabi nga po sa aklat ng Hebreo, sa Kapitulo 9, talatang 14, ito ang parang kung paano tayo ay naging malinis sa harap ng ating Panginoon. Sabi po ng talata, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. So, paano daw tayo nalinis? Gaano pa kaya ang sabi ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng Espiritu ay inihandog ang kanyang sarili upang tayo ay maging walang dungis sa harap niya. Sinakripisyo niya ang kanyang sarili para sa atin. Diba? Sabi pa rin po sa aklat ng Kolosas sa Kapitulo 1, talatang 22 po ang binabanggit. Gayunmay, pinapagkasundin niya ngayon sa katawan ng kanyang laman sa pamamagitan ng kamatayan upang tayo maiharap na mga banal, walang dungis, walang kapintasan sa harapan niya. So, yan po ang layo ng Diyos. Na tayo, mga tao, makaharap sa Kanya na walang dungis at walang kapintasan. Kaya, sa kapalaran na yan na pinagkalog sa atin, yan ipagpapala sa atin ng Panginoon na tayo ay maging malinis at hindi lang basta malinis. Kayo, pag naglaba, ano gusto nyo? Malinis o
malinis na malinis. Yung iba, pagkakabato sa washing machine, okay na yun. Rinse. Paglabas yun, tuyo na. May dry, automatic. Sino sa inyo pagka nasa washing machine, nagpupusunod pa? Ha? Ay, naikot na sa washing machine. Manual lang, manual. Naikot na. Pero pagka bula, pagka wash, kinukusot pa sa tub. Di po ba, Nay? Yung gusto na kasi, malinis na malinis. Baka may iwang mansa, lalo na po. Hindi mo kukusutin. Para maging lubos yung linis. Ganyan yung nagsisigurado na malinis. Gusto niya maging lubos na malinis. Kapag yun ang gusto sa atin na makakita sa atin. Sabi sa aklat ng Juan sa Kapitulo 13, talatang 10. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang napaliguan na ay walang kailangang hugasan maliban ang kanyang mga paa, sapagkat malilinis ng lubos. Kayo'y malilinis na ngunit hindi ang lahat. So, ang isang napaliguan na, nabautismo na, sabi, malinis ng lubos. Kayo ba'y nabautismo na, mga kapatid? Kayo ba'y nalinis ng lubos? Mukhang wala na sumagot. Gaano kalinis, gaano kangayos ka busila. Sabi nga natin, kayo mabautismo na, pag-ahon mo sa tubig, hindi mo man nakikita para kang kumihinang na diamante o kumihinang dito. Dahil pag-ahon mo sa tubig, purified. Hindi lang tubig at purified. Pure. Parang lang, linis na linis na, kaya nga nagmagaling, mamatay ka na. Ay, ito mabautismo pag-ahon mo. Bakit? Siguraduhan mo na. Napakalinis mo dahil binago ka na. Kaya sino sa inyo dito ang isang taon na sa pananampalataya? Nasa kamay. 10 taon na sa pananampalataya. Nasa kamay. Hindi ako. 2 taon, 3 taon. Kahit isang buwan. Sino isang buwan pa na sa pananampalataya? Ayan ang tanong natin. Nung ikaw ba ay niyahon doon sa tubig, na ikaw ay puting-puting at pusilak sa kapatihan. Ang tanong natin ngayon, ano kaya ang sitwasyon mo? Ang iyo kaya kalalagayan ngayon ay kasing pusilak, kasing puti, nang ikaw ay iyahon sa tubig, na ikaw ay naging isang bagong nilalang at ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Kaya nga sinasabi ng Kolosas na mga nilakaran ninyo noong una. Kasi ang ating purito ay pagkaya at pagtingin. Kung nung panahon na yun, na lumipas na, mga bagay lumipas na at nilakaran natin noong una, baka kasi dumating at dumarating sa panahon na yun, na yung puti na pinakita natin kanina, ay kahit isa rin na mayroong hindi. Kaya mas masama pa, baka batik-batik. Yung puting papel na yun ay batik-batik na. Buti nga kung batik lang. Pag sinabing batik, isang batik, isang karamihan, isang kasamaan yun. Pero pag tinawag na batik-batik, para ka ng Dalmatian. Sa Dalmatian, maganda yung batik-batik. Diba? Alam mo yung Dalmatian daw? Ang ganda tingnan. Mas yata, parang Lester, habang dumadami ang spot mo, mas maganda eh. Mas mahal, mas maganda ang Dalmatian. Gusto nyo ba maging Dalmatian? So, sa isang mananampalataya, ang pangit na maging Dalmatian tayo. Lalo ang ibig sabihin, na marami tayong mga batik, marami tayong mga dumis na nakakapit sa atin. Kundi kinakailangan na sabi tayo ng mga nilinis na lubos, panatilihin natin lubos ang paninisan magpa-kailanman. Pagkakasabi nga sa aklat ng unang Timoteo sa Kapitulo 6, talatang 14,
Natuparin mo ang utos na walang lumis, walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya tayo mga mananampalataya, wala nang tayo mabautismuhan, ano gagawin natin? Tutuparin daw natin ang utos na walang lumis. Hanggang kailan? Hanggang sa pagpalito ng Panginoon, kaya kailangan haharap tayo sa Panginoon ng ating mga sarili ay puting-puti at walang lumis sa harap ng Diyos. Amen? Pero sabi nga natin, parang ang hirap kasi Pastor na habang tayo nabubuhay sa mundong ito na napakarami, na parang ang isang illustrate natin kanina, na isang tao na naglalakad sa daanan, na puti-puti ka pa, nag-iinom ka, pero may humahangigis na motor, nagrabang hindi kumatalsigan. Oo nga naman. So, hindi nakakatingala naman. Na dito ba, habang tayo lumalakad sa mundo ito, na kung saan sinasabi na ang mundo ay nakahilig sa masama, ay parang isang lugluban na kung saan ang kasama ng narito at tayo nabubuhay dito, hindi ka ba makikitigan? Ikaw ay nasa kusina, hindi ka ba mauulingan? So yun ang bahagi na maaaring punto ng iba. Kung saan gusto natin maging lubos, hanggang sa pagparito ng Panginoon, tayo maging walang lubis at maging lubos, malilinis na lubos sa harap ng Diyos. Pero yung pagiging lubos, meron na bang maging lubos sa harap ng Panginoon? Meron na ba sa tingin nyo na naging lubos sa harap ng Panginoon? So, meron na po. Yan ay kung saan, sabi sa aklat ng Apokalipsis sa Kapitulo 14, talatang 1, patuloy yan. Tuhan natin ang mga bahagi. So, si Pahayag Niwa nang makita niya, sabi, tumingin ako at narito ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Sion at ang kasama niya 144,000 may pangalan niya at pangalan ng kanyang ama na nasusulat sa kanyang loob. So may binabanggit dito, 144,000. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na gaya ng lagaslas ng maraming tubig at gaya ng bugong ng malakas na kulog, at ang tinig na narinig ay gaya ng manunugtog ng alpa na tumutugsog ng kanyang alpa. At sila'y nag-aawitan, nawari isang bagong awit sa harapan ng luklukan at sa harap ng 4 na nilalang na buhay na matanda. At sino man ay hindi maaaring matuto ng awit kundi ang 144,000 lamang sa makagibigay siyang mga binili mula sa lupa. Ang mga ito'y ang hindi nangahawa sa babae, sapagkat sila yung mga malinis, at ang mga ito'y ang nagsisunod sa kordero saan man siya pumaraon. At ang mga ito'y binili sa gitna ng mga tao na maging mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. At sa kanilang bibig ay walang masumpungang kasinungalingan, sila'y mga walang dungis. So meron akong nakasurvive sa pagiging walang dungis. Itong 144,000. Gusto niyo bang mapadagdag, mga kapatid? Gusto ba natin madagdag sa 144,000 ito? Kailangan. Dahil pagka hindi natin naiharap ang ating sarili na walang dungis, yung galit daw ng Panginoon ang siyang ating kakamping. At hindi ang buhay na walang hanggang kapiling ng ating Panginoon. Kaya napalad tayo, kaya nga sinasabi natin kanina, bago pa kapag tayo pinili na ng Diyos upang maging malinis, mga walang lumis sa kanyang harapan. At kung saan, sa binabanggit nga po sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 2, talatang 15, so sinulat niya po sa Pablo sa mga taga-Pilipos na sabi, upang kayo maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis
sa gitna ng isang lahing bigo at masama, na sa gitna nila ay lumiliwanag kayo tulad sa mga ilaw ng sanlibutan. So ito ang dapat maging outcome ng ating pagkatao sa sanlibutan ito. Walang dungis, walang sala, walang malay, walang dungis sa mga lahing bigo na ito ng masama, at sa gitna nila tayo ay liliwanag sa pamamagitan ng ating mga gawa sa pananampalataya. Yan ang bagay na dapat makita sa atin. Unspotted. Pag sinabing unspotted, walang mancha, walang dumi. Sapagkat sinasabi pa rin po na aklat ng Efeso sa Kapitulo 5, talatang 27, na kung saan ang iglesia ay kailangan maiharap sa kanyang sarili. Upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili, sa iharap daw ang iglesia sa kabuuan ng katawan ng Panginoon na maluwalhati, walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. So ito po ang mga pagbibilin sa sulat ni Apostol Pablo na sa kabuuan tayo na nasa katawan ng Panginoon sa kanyang iglesia. Ang kabuuan ng iglesia kinakailangan makaharap sa Panginoon na walang dungis o kulubot, kundi nararapat maging banal at walang kapintasan. Upang matamo natin ang manang walang hanggan, ang manang walang dungis na siyang kinalatag ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya dapat sa buhay na ito, wala tayong gagawin kundi nandun ang pagtingin sa ating sarili. I-assess natin, lagi na yung ating sarili. Sige, paano natin ma-assess yan kung tayo lumalakad na nasa doon sa kaliwanagan at hindi tayo nababatikan ng anumang dungis. Kaya nga, sa ating pagsamba, ano nga ang lagi nating ginabasa? Magsiharap ng isang kain, buhay, banal, kaya sa Diyos na sa inyong karampatang pagsamba. So bago tayo maharap sa Panginoon, ina-assess natin yung ating sarili. Kung ikaw ay gaano kalinis sa harap ng Panginoon sa pagharap mo sa Kanya. Sapagkat ang nais ng Diyos na iharap natin ay isang kain, buhay, banal, kaya. Kaya yung isang linggo, kada isang linggo nagdadaan, tinitingnan mo yung sarili mo. Hindi ba yung nakalipas ang isang linggo, nagdaan yung mula Lunes hanggang Sabado, pagkalinggo pupunta lang sa sambahan. Bago ka ba magpunta sa sambahan, tinignan mo kung gaano ka pamilis, kung gaano ka kaputi, kung gaano ka haharap sa Panginoon na isang kaaya-aya, banal, sa harap ng Diyos. So yun po yung mga kaparaanan para mapanatili natin na tayo ay nandun sa bahagi na patuloy na naglilinis sa ating mga sarili. Bago ka tumanggap ng tipan, bago ka tumanggap ng saro at tinapay, ano ang sabi? Kilalanin mo muna ang iyong sarili. Kaya may mga bahagdan, may mga pagkakataon na nagiging barometer o paano mata natin upang masiyasat natin ating sarili kung tayo nagiging malinis sa harap ng Diyos. Dahil kung hindi ka nakakatanggap, kayo ba'y nakaka-observa kapatid na Felix? Kapag ka bilang matanda, bilang mga diakono na nagsaserve, meron ba kayong nakikita dyan sa mga kapatid na pag inihain mo yung hain, hindi ko kukuha? Di ba meron na kapatid na resta? Meron, hindi man marami, pero meron. Bakit hindi makakuha? Yan na, sabi, nasiyasan niya yung kanyang sarili. Dahil sa kanyang sarili, maaaring may dalahin siya, meron siyang bahid na pag-agam-agam na maaaring ang kanyang sarili nagiging kaya-aya sa harap ng Panginoon. Kaya sa mga bagay na yun, nangyayari sa ating bilang mananampalataya. Pero hindi dapat nakapangyari na ito ay tuluyang maghari sa atin ang mga bahagi ng mga pagkakamali, karumihan niya sa atin. Huwag tayong gagaya sapagkat mayroong mga tao
na kung saan iwas ng iwas na mabasa ng ulan. Binasa, natag sila ng ulan. Anong ginawa? Naligoy ka lang sa ulan. Walang pinag-iwan niya sa isang tao na dahil sasabi niya, natag sila ng putik. Sabi, ay, ako naman yung putik na rin. Ako yung mag-ibalik. Ganun sa putik. Yan yung mga katwirang ng tao na ang katwirang hindi pa nalang talataya. Pero wag sana dumating sa isang mana ng Panginoon pero ng ganung prinsipan. Ako'y naputigan na rin lang ulit. Ako'y magpapakaputik na. Dahil pagkaya na ginawa ng isang mana ng palataya, naalala niyo ba yung baboy? Naalala niyo ba yung aso? Na yung aso daw pagka nagsuka, bumabalik, kinakain yung suka. Yung baboy daw, kapag tapos na paliguan, ano ginagawa? Naglulubalo ulit sa putik. Sana walang ganong kristyano. Pero meron, mangyayari. Pero sana, huwag magawa, huwag tayo maging ganon, maging baboy at aso. Dahil hindi tayo malulugdan ng Diyos. Dahil hindi tayo makakarating sa pangako niyang pangako na walang dumi. Sabi sa aklat ng unang Pedro, sa Kapitulo 1, talatang 4. 1:4 ng unang Pedro. Binabanggit yan, sa isang manang hindi nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. So merong inilaan sa atin ang Diyos na isang manang hindi nasisira at walang dungis, hindi kumukupas. Yun ay nandun sa pangako ng Diyos na manang walang hanggan. Kaya para marating natin yun, pagparito ng Panginoon, makaharap tayo ng isang tunay na mananampalataya walang bahing lubid sa kanyang harapan. Huwag tayong haharap, hindi ka makakaharap na ikaw yung isang baboy o aso. Tandaan natin, ayaw natin maging ganun. Kundi, habang tayo nasa sanlibutan, tayo ay magpapakalinis. Amen? Na kailangan naroon tayo na nararapat na maging banal lagi na sa harap ng Panginoon. Paano nga? Tayo na dito. Tayo napapaligiran. Maaaring kasambahin, kasama mo nga sa bahay, hindi mananampalataya. Kaibigan mo, hindi mananampalataya. Kasama mo sa trabaho, hindi mananampalataya. Ang lahat na nasa paligid natin, hindi mananampalataya. Na ang mga gawa ay pawang karamihan. Paano ka makakalakad? Tayo ang hindi madalulusan. Tandaan natin, tayo ay maging mananampalataya, binigyan tayo ng protection ng Panginoon. Amen? Yun ang kailangan natin ng protection. Dahil kung ayaw mong madumihan, pag ayaw mong madumihan ng kamay mo, ano ginagawa mo? Ano sinusok mo? Blood. Pag ayaw madumihan yung paa mo, putik, may sinusok mo. Bota. Pag umuulan, pwede bilang protection, may sinusok mo. Okay. Meron na usong payo ngayon, di ba yung hanggang ibaba? Nakikita ba yung saya? Yung maganda, hindi ka mapapasa. So, napakahalaga yung protection. Dahil kung ayaw mong madumihan o ayaw mong magkaroon ka ng anumang dumi, hindi maggawa ka ng protection. Pero sa atin, bilang mananampalataya, tayo ba mayroong protection sa ating mga sarili? Meron ba tayong protection? Tayo na, ang sabi ng tayo mabautismuhan, ibinigay sa atin ang kaloob ng Espiritu Santo. Amen? Spirit of the Lord is within us. Protection na hindi nasa labas, kundi nasa loob. Sabi pa rin sa aklat ng unang Juan, sa Kapitulo 4, talatang 4. Naubagmat ng talata.
kayo sa Diyos, mumuntikong mga anak, at inyong dinaig sila, sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanlibutan. Sabi, you are of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you, than he that is in the world. Ano sabi? Mas higit daw yung nasa atin na yan kaysa dyan sa mga nasa sanlibutan. Kaya kagaan man karulang sa sanlibutan na yan, kung yung Kristo, ang Espiritu ng ating Panginoon ay nasa atin. Ayan. Hindi ka tatabla ng galing. Hindi ka tatabla ng galing. Bakit? Ano ba nga nasabi? Sa aklat pa rin ng Santiago, magsisalangsang kayo sa Diyos, magsisalangsang kayo sa Diablo. Ano ba talata yun? Sa paano natin yung talata niya? Santiago, at siya'y, ano ba ito? At siya'y tatata sa inyo. Ha? Sabi. Sumalangsang tayo sa Diablo. Pagka nakita ng Diablo na hindi ka kaya, tataka siya sa'yo. Hindi lalapit yan. Hindi ka dudumhan yan na hindi ko kaya ito. Pero pagka ikay mahina, Santiago 4:7. Santiago 4:7. Kasi basa natin. Sabi sa, pasakot kayo sa Diyos. Yan. Datapat, magsisalangsang kayo sa Diablo at siya ay matata sa inyo. So, ibig sabihin, once na narito sa atin, yung protection na yan, greater is He. Mas higit siyang malakas yung nasa loob mo, kung nalalakas mo yan, yung Espiritu ng Diyos sa'yo, malalabanan mo yung Diablo. Pag nakikita ng Diablo na malakas ka, hindi ganyan kayang dumhan. Hanggang 8. Ating magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong may dalawang akala. Ganyan ang kailangan natin. Pagka nasa atin ng Kristo, nandun ang paglilinis. Patuloy na paglilinis. So, alam mo dahil tayo sa sanlibutan. Maaaring sabihin na, ang tagal mo sa pananampalataya. Kailangan habang tumatalaga sa pananampalataya, patuloy kayo nagiging malinis sa harap ng Panginoon. Nagiging malakas ang protection mo dahil kaso dinasusupot ng Diablo ang mananampalataya. Dahil akala ng mananampalataya, malakas na siya. Sabi niya, hindi naman yung kaya ko nang iwasan. Kahit na kanina kumakain ng bilo. Kaya, tandaan natin, huwag tayo maging ambog. Sapagkat, pag nagsasabi sa'yo, nakatayo, mag-ingat, baka siya ay mabuhay. Malakas ako. Teka, ito naman mga kaibigan ko sabi, hindi ko na napupuntahan, puntahan ko nga. Buti kung pagpunta mo doon, pinakangaralan nyo. Bibigyan mo yung salita ng Diyos. Pero na mapunta ka, pare mo na, isang shot lang. Ano kaya gagawin mo? Sige, isang shot lang. Hindi naman na lang. Sige, sunod-sunod. Imbis na silang mabigyan mo ng salita ng Diyos, ikaw ang nalango. Dahil nakala mo, kaya mo sila. Ngayon, ang sabi sa aklat ng awit, siyang paalala sa awit ni David, na kung saan ito'y binabanggit niya sa kapitulo 1, talatang 1. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng
masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo sa upuan ng mga manlulibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya nagbubulay siya araw at gabi. So yun daw taong mapalad, ano ginagawa? Hindi lumalakasan sa payo ng masama. Kaya kung ikaw ay isang mananampalataya, isang mapalad na tao dahil ikaw ay tinawag ng Diyos at nilinis ng Diyos, hindi na kailangan lumakad sa payo ng masama. Ni tumatayo ka man daw saan? Sa daan ng mga makasalanan. Ni umuupo man sa daan ng mga manlulibak. Ano yung sabihin nun? Iiwas ka rin. Iiwas ka. Baka akala mo kasi, ano ka na? Superpower ka na dahil alam ka na ng Diyos. Nasa laman tayo. Na sabi nga, ang Espiritu may hindi ka dapat mahina laman. At ang makarumihan ng laman niya na siyang nagpapabahid yun sa atin. Kaya, mas magaling yung ikaw ay it's better na, sabi nga, abstinence than temperance. Oo nga, tayo binigyan ng Diyos ng kanyang banal na Espiritu na ang bunga nito ay pagtitiis, pagpipili, magtitiis. Pumunta ka na sa barkada mo, ay, marunong naman ako magtitiis. Hanggang isang bote lang ako. Isang bote mo. Gayang tayo ininom. So, ibig sabihin, it's better abstinence than temperance. Kaya mo magpigil, okay. May panahon na kaya mo pigilan, pero mas magaling na ikaw na yung lalayo. Hindi ka tatayo sa daan ng mga makasalanan. Hindi ka tatayo sa daan ng makasalanan. Hindi ka man sa daan ng manlilibak. So, alam mo na, yung surrounding na yan, galing ang mga bagay, makapagpapadali sa'yo, ikaw na yung lalayo. Ha? Ikaw na yung lalayo. Kung sila man ang lumalapit sa'yo, ay tandaan mo, may protection ka. Labanan mo yung diablo at siya ay tatakas sa iyo. Kaya yun ang bagay, mag-ingat. Bagaman tayo may protection, mag-ingat pa rin tayo. Higit na siya ay mas malakas kaysa mga bagay ng sanlibutan. Tandaan natin. Tayo, sabi nga sa aklat ng Ikalawang Timoteo sa Kapitulo 4, talatang 18, ako'y ililigtas ng Panginoon sa bawat gawa ng masama, at ako'y kanyang iingatan sa kanyang kaharian sa langit, na sumakay na luwa ang kawalasyan magpakailanman. So, ililigtas tayo ng Panginoon sa bawat gawa ng masama. Iingatan na tayo. Kaya, hindi niya tayo pababayaan. Ha? Tayo iingatan ng ating Panginoon. Ang Diyos ay lagi nang sumasa atin. Kaya dapat lang na palakasin natin ang ating pananampalataya, ang Espiritu nasa atin. Kaya bilang mga mananampalataya, ano gagawin natin? Babay magpapakarami? Hindi. Ang gagawin natin ay lalo pa tayo magpapakalinis sa harap ng Panginoon. Kapag sinasabi sa aklat ng unang Juan sa Kapitulo 3, talatang 1 patuloy, ito ang bahagin o talata natin pag-iligod sa ito. Sa Kapitulo 3, talatang 1, mas dali niyo kung gaano pag-ibig ang pinagkaloob sa ating Ama upang tayo mga tawag na mga anak ng Diyos. Tayo ba'y naging mga anak na ng Diyos, mga kapatid? So dahil dito hindi tayo na makilala ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakilala nito. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. Amen. At hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag tayo magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. Sino mang mayroon ng pag-asa ito sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili.
gaya naman niya na malinis. So, sino man ang may pag-asa nito? Kayo ba umaasa na makikita natin ang ating Panginoon? Amen. So, sabi sa sulat, sa unang sulat ni Juan, sino man daw na umaasa na makita ang Diyos at napapiling ang Diyos doon sa buhay na walang hanggan, ang sabi, ang sino mang may pag-asa nito, siya'y naglilinis sa kanyang sarili. Kaya patuloy tayo na naglilinis mga kapatid. Sa ating pamumuhay sa buhay na ito, sa sanlibutan, pakita natin na tayo bilang mga mananampalataya ay nagiging malinis sa harap ng Diyos. Kaya nasabi sa paksang ating pinagkuhanan, tayo daw, kung tayo nais at tayo nasa mayroong isang relihiyon na tunay sa harap ng Panginoon, kinakailangan tayo ay maging malinis sa harap ng mga tao sa buhay nito sa sanlibutan. Kaya na, ang isang galisay na relihiyon, walang lugi sa harapan ng Diyos. Dadalawin natin ang mga ating kapwa, maging ang mga babaeng baho, at pag-ingatang walang lumis ang kanyang sarili sa sanlibutan. Kaya sana mga kapatid, sa bahagi po ng ating natunghayan na pagtuturo, pag-ingatan natin na ang ating mga sarili ay huwag babahira ng lumis at huwag tayo hindi kalulugan ang ating Panginoon. Kaya mas higit pa sa pusilak na mga bagay, pag ang isang mananampalataya lumakad dyan sa kalye, pagka tayo lumakad dyan, kailangan nagniningning sa kapatihan. Muli, pagpalain tayo ng Panginoon at magandang umaga sa atin.